Sunduin mo ko. Mapag-utos ko habang malakas ang boses na alam ko pati ang animal na nasa loob ng kotse ay maririnig. What the hell, Lian? I'm busy. Boses ni Lander na halata ang pagkairita. I don't care. Sunduin mo ko kung ayaw mong samain sa akin. Galit ko na akala mo'y nasa harapan ko lang ang kausap ko. Malutong na napamura ang kapatid kong nababaliw na ata. Ganon. Umanda ka sa akin kapag nagkita tayong buwisit ka. Singhal ko sa kabilang linya sabay off ng phone. I can take you home for free, Lian. Sabay kindat ng animal sa akin. Nalilisik ang aking mga mata sa tukmol na ito. Alam mo, kanina pa ako asar na asar sa'yo. Isa pang kindat sa akin, sasapakin na kita. Singhal ko dito. Shit, I like that. Sabay halakhak pa ng walang hiya. Kung wala kang magawa sa buhay mo, pwes tantanan mo ako. Patras ako naglakad nang magsalita ito kaya napahinto ako. Sungit mo naman. Buti alam mo. Sakay na. No. I can count of 5. Sino tinatakot mo? Hindi ito nagsalita bagkus bumukas ang pintuan ng kotse at bumaba ito. Sasakay ka o ikikis kita? Suntok gusto mo? Wisit na walang hiya ito. 5 4 3 2 Hep hep, sira ulo ka talaga no? Anong trip mo sa buhay? Lungya ka? Asar na asar ako sa pagmumukha ng walang hiyang ito habang nakatingala dito. Sasakay ka o kiss ka sa akin? Kago ka, napaka-nonsense ng choices mo. 1. Nalaki ang mga mata ko nang hawakan ako ni Dracula sa kaliwang braso ko at hinila pero hindi ako papayag. Nahihibang na ata ang walang hiyang ito at di ako kilala. Ako pa ang ginagawang gago. Hooch! Shit! Malakas na napamura si Dracula habang napasapusakan ng mata nito kaya nabitawan ako nito. Buti nga sa'yo, Dracula. Ako pang kinanti mong gago ka. Sabay talikod ko at ako nang tatakbo na para lumayo dito nang hawakan ako nito sa aking bewang. Malakas ako napatili. Pwes, hindi naman ako papayag na hindi makakaganti sa'yo. Lian Griffer. Pabulong na salita nito sa akin tenga na halos ikatayo ng mga balahibo ko sa batok. Ilang minuto akong natulala at para akong nahipnotismo. Napansin ko na lang sa manager na nasa aming harapan. Kasama nito ang 2 security guards. Ano to? Malakas kong sigaw dahil sa bilis ng pangyayari ngayon ay nakaposes na ako nang hindi ko namamalayan. Mamili ka. Ipakukulong kita dahil sa pananakit mo sa akin? O pipirmahan mo yan? Halos idoldol nito ang hawak na papel sa aking muka. Hindi ko naman mabasa kung ano nakasulat. Hanep talaga. Napatingin ako sa mga taong nasa paligid. Ang dami na palang mga walang hiya na nakikichismis. Nandun din ang ibang mga kasamahan ko sa trabaho. Habang si manager naman ay hindi maipinta muka na akala mo'y natataing ewan dahil mukhang aburido. Ang walang hiyang Dracula naman ay nakahalukip-kip naman habang nakatingin sa akin na akala mo'y isang judge at ako'y parurusahan na akala mo'y nakapatay ako ng tao. Umanda ka sa akin, gago ka! Pagbabanta ko dito. Pirmahan mo na kung ayaw mong makulong. Mayabang na salita ng gunggong. Kahit nakaposes ay pilit kong inabot ang ballpen na hawak ni Dracula at kahit na hirap ay pumirma ako. Di bali parang grade 1 lang na pirma ang ginawa ko. Utakan to eh. Matapos kong pirmahan ang lahat yung papel na iyon ay agad na sinuri ni Dracula. Bakit ganito ang pirma mo? Hindi maayos. Singhal sa akin ang gago. Ginagago mo ba talaga ako? Kitang-kita mo na nilagyan mo ako ng poses tapos magrereklamo ka? Nagpupuyo sa galit ang dibdib ko. Sa utak ko ay tinataga ko na ito para matigok na. Masamang tingin na ibinigay nito sa akin. Maya-maya pa itumaliko dito at may tinawagan na kung sino. Ako naman ay kulang na lang ay tubuan ng sungay sa galit. Ilang minuto pa ako nakatayo na parang kriminal sa harap ng maraming tao na nakikichismis ay may dumating na Land Cruiser, si Lander. Nagmamadali itong bumaba at lumapit sa akin at madilim ang mukha. Sabi ko sa iyo, sunduin mo ako eh. Tingnan mo, ginawa pa kong kriminal na isang satanas. Halos maluha-luha ako habang nagsasalita sa kapatid ko. Hindi naman nagsalita si Lander at napakabilis nitong natanggal na parang magic ang posas sa mga kamay ko. Uwi na tayo. Yun lang ang sinabi nito bago ako tinalikuran. Kahit asar ay sumunod ako dito at masamang tingin na ipinukol ko sa mga chismosa sa kapaligiran.
Nauna akong sumakay sa likod ng kotse ni Lander. Napansin kong kinakausap ng kakambal ko ang impaktong si Dracula. Hanep, kagantihan talaga kitang gago ka. Papadyak-padyak ako lumabas ng Frame Coffee. Madilim ang oras ng pagmumuka ko at dahil sobrang pagkabuisit ngayong umaga. Kaya aga-aga pero kamalasan agad ang bumati sa akin. Isa lang naman ang dahilan kung bakit minalas agad ako ngayong araw. Si Dracula. Kulang na lang ay punitin ko sa sobrang pagkaasar ang papel na ibinigay ng baklang manager kanina pagkapasok ko pa lang sa loob ng Frame Coffee. Hindi ko man lang naibaba ang handbag ko at pinabasa agad ang isang letter. Letter iyon na may perma pa ng isang attorney. Walang iba kundi ang tukmol na si Drake Freminger, lalo at may tatak ng selyo pa. Halos lumuwa ang mga mata ko pagkabasa dahil nandoon ang perma ko mula kagabi. Ang walang hiyang gumawa ng isang kasunduan na mukhang matagal na niyang pinagplanuhan. Magiging kasambahay ako sa pamamahay niya sa loob ng 3 buwan at sasahod ako ng 1 milyon sa loob noon. At kung tatanggihan ko si Kumag ay ako pa ang magbibigay sa kanya ng 5 milyon bilang danyos sa pagsapak ko sa kanya kagabi. Lalo pa at may medical certificate pang naka-attach sa letter. Napakawalang hiya talaga ng Dracula na iyon. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang lahat o talagang sinadya niya na mangyari ang mga bagay na iyon dahil mukhang planado ng demonyo. Kung 5 milyon lang din ay barya lang iyon sa bank account ko at kayang-kaya kong isampal sa pagmumuka ng Dracula na iyon na Chuck ay mukhang scammer. Pero nagkataon pang hawak ngayon ni Mom ang mga debit cards ko at isang card lang ang meron ako ngayon at hindi iyon naabot ng 1 milyon dahil pangkain lang ang ibinigay ni Dad sa akin nang malaman na nagtatrabaho na naman ako at dito nga sa coffee shop na ito. Kaya grounded na naman ang beauty ko para gumala at mag-shopping. Kaya kahit labag sa loob ay muli ay pumirma na naman ako sa panibagong papel na inabot ni manager sa akin na pumapayag na maging kasambahay ng siraulong si Dracula. Miss Griefer! Rinig kong tawag ni manager sa akin. Agad ako napalingon dito at ipinakita ko masama ang mukha ko. Mataray na tiningnan ko ang baklitang manager na ito. Tumiki muna ito na akala mo ay may plema sa lalamunan. Ito palang address ni Mr. Drake Freminger. Sabay abot niya sa akin ng isang business card. Kahit nakabusangot, ay kinuha ko sa kamay ni baklitang manager ang tarheta at binasa ang nakalagay mula roon. Kunot nung ako napatingin sa manager. Laguna? Pupunta pa ako ng Laguna? Asar kong salita. Yes po, Miss Lian Griefer. Kaya good luck and best wishes to your next career. Nagbaw pa ito sa akin sabay talikod at naglakad na ng napakabilis. Hindi man ako nakapagsalita sa sinabi ng baklang ito. Nakapamewang na lang ako sa sobrang pagkaasar ngayong umaga. Yung araw na to. Asar kong palatak sa hangin. Ilang minuto pa akong nakatayo at tulala sa kawalan ng mapagpasyahan kong kunin ang cellphone ko. Sakto naman na online si Aryan. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam ko ay mas lalo lamang sumama ang pakiramdam ko dahil ginawang joke pa ng kaibigan ko ang hinaing ko sa buhay. Anyways, kailangan ko muna ngang umuwi para makapag-isip-isip ng tama. Putaktan yan! Kahit mukha akong bangag pagkagising ay pinilit kong bumangon ng maaga dahil kailangan ko umuwi ng mansyon. Paano ba naman ay nagpakasawa kami sa ala kagabi kasama ng mga kaibigan ko sa bahay. Ang mga gaga ay may kanya-kanyang agenda rin pala sa buhay kaya napalaban kami sa inuman. Si Tanya na isang nurse ay nakuhang maging private nurse na isang mayaman lumpo. Habang si Mika naman ay maglalaho naman dahil sa hectic na trabaho na hindi naman bago sa amin. Pinagtawanan pa ako ng mga kaibigan kong iyon dahil nawala na daw ng bisa ang pagka-Amazona ko sa lahat ng bagay. Kahit gusto kong maglupasay sa inis ay hindi ko magawa. Bagkus marami mga idea ang pumasok sa utak ko para pahirapan ang walang hiyang Dracula na iyon. Hindi ata papaapi ang isang katulad kong maganda, makinis at mautak na si Lian Griefer. Matalang ng aliman na Dracula na iyon ang walang latay sa akin kapag nagkamali iyon sa akin. Keep the change. Sabay abot ko ng 1,000 kay Manon taxi driver. Tanging shoulder bag lang naman ang bitbit ko sa katawan dahil cellphone at wallet lang ang dala ko. Hindi ko kailangan magbitbit ng mga damit ko dahil sandamakmak ang mga designer clothes ko na nasa closet ko. Taas no akong bumaba ng taxi at mabilis din itong umalis. Dahil mataas ang gate ng mansyon ay nag-doorbell ako.
Wala pang isang minuto ay bumukas ang napakalaking gate at lumabas ang dalawang security guards at mukhang nagulat dahil sa maladyoso kong ganda sa umagang ito. Magandang umaga po, Ma'am Lian. Sabay na yuko ng dalawa sa akin. Kahit may hangover ako ay kailangan ko pa rin maging good mood, lalo pa at mga mabubuting tauhan ito sa aming mansyon. At syempre dahil napakaganda ko naman, ay dapat lang din na maganda ang ipinapakita kong asal sa mga ito. Depende pa rin sa mood ko. Good morning! Ngumiti ako sa kanila at nilagpasan ang dalawa. Maraming mga kasambahay ang bumati sa akin at nginitian ko na lamang sila dahil mapapagod ang bibig ko kung sasagutin ko pa sila isa-isa. Oh my dear! Malakas na tawag ni Mom sa akin habang pababa ng hagdan. Nakasuot pa ito ng duster at nakaslippers na mabalahibo habang nakataas ang puyod ng buhok. Mommy! Mabilis kong niyakap si Mom nang mahigpit at hinalikan nito sa pisngi. Si Dad po. Tanong ko. Kaalis lang nila ng kapatid mo. Alam mo na, may pinaparedy lang sa office dahil pinagbabakasyon na ng dad mo si Lander para pagbalik ay may lakas sa trabaho. Nakahinga ko ng maluwag dahil hindi kami magkikita ng kumag kong kakambal kahit na gusto ko pa nga sana itong sapakin sa muka dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Alam kong walang alam ang mga magulang namin dahil sa pangyayaring iyon nang sunduin ako ni Lander dahil inuwi ako nito sa bahay ng mga kaibigan ko. Pinaulanan ko rin kasi ito ng yaw-yaw dahil sa tindi ng pagkabwisit ko kay Dracula. Ilasandali pa inayos ko sa malaki kong traveling bag ang mga gamit at susuotin ko. Hindi naman ako papayag na magsusuot ng pangkatulong ang beauty kong ito. Kung aurahan ay dapat napalaban, yung pak na pak ang ganda ko para mangisay ang Dracula na iyon. Pati mga sexy lingerie at bikinis ko ay hindi ko pinalagpas. Ang mga sikat na branded na makeups ko ay hindi ko pinalampas. Para akong sasabak sa Miss Universe at natatawa na lang ako sa aking kabaliwan. May isa pang idea ang kumislap sa aking utak kaya hindi na nawala ang pagkangisi ng aking labi. Sabay kami nag-lunch ni Mom. Hindi na ito nagulat nang sabihin kong wala na akong trabaho. Para nga bang sanay na ito dahil sa mga previous work ko. I have to go, Mom. Sabay halik ko sa pisngi nito. O siya, mag-iingat ka. Huwag mong pinamamadali sa pagmamaneho si Mang Onad. Paalala sa akin ni Mom. Nag-flying kiss na lamang ako bilang sagot at agad na sumakay ng kotse. Bukod sa driver ay may 3 pa akong bodyguards na kasama na kahit labag sa loob kong kasama sila ay wala din naman ako magagawa. Wala pang 30 minutos ay nakarating kami sa isang sikat at malaking mall dito sa Quezon City at mataray ang aking muka at hindi binibigyan ng pansin ang mga buwisit sa kapaligiran. Alam ko naman na mas higit pa akong maganda kaysa sa kahit na sinong celebrity na itabi sa akin. Pumasok ako sa mga kilalang boutique store at namili ng mga damit kahit hindi ko naman nakailangan. Trip ko lang kasi, tulad na rin ng shoes at ilan pang accessories at kaartehan sa katawan. Kumain muna ako at ang panghuli ay pumasok ako sa isang sikat na hair salon. Habang bantay sarado ang 3 kong bodyguards na may mga bit-bit ng mga pinamili ko. Habang nilalagyan ng gamot ang buhok ko ay may 2 babae naman ang nakatoka para ako ay magpumanicure at pedicure. Oh my gosh, ang gwapo ni Kuya! Shit, makalaglag pa, auntie. Ang pogi, grabe. Nangunot ang noo ko sa sunod-sunod na bulungan kong naririnig. Hindi ko naman makita kung sinong nilalang ang kinatitilian ng mga babae at mga baklitang parang ngayon lang nakakita ng gwapo dahil nasa bandang dulo ako. At kinuha ko ang pwestong pang VIP na ako lang at ang staff lang ng salon ang makikita ko. Matapos ang ilang oras kong paglalagi ay natapos din. Oh, ang ganda mo, ma'am. Nagmukha kang fairy. Bulalas ng bakla sa akin. Para kang Hollywood actress, madam. Ngayon lang ako nakakita ng living Barbie doll. Thanks. Very proud naman ako sa akin sarili. Maski ako ay talagang gandang-ganda sa sarili. Pinukulayan ko ang dating itim na itim kong buhok ng ash gray. Bumagay ang kulay ng buhok ko sa maliit kong mukha at dahil maputi at makinis ang balat ko, ay mas lalong tumingkad ang kagandahan ko. Ganda mo talaga, Lian. I'm so proud of you. Para akong sikat na artista nang lumabas ng salon at dahil nagsuot ako ng black na shades ay daig ko pa si Paris Hilton na naglalakad kasama ang mga bantay ko. Lahat ng mga tao ay napapatingin sa akin. Natural, bihira lang sa kanilang buhay ang makakita ng Diyosa kaya dapat nila iyong ipagpasalamat. Marami din ang tataas sa mga kilay ng mga kababaihan na alam ko namang mga insecure sa kagandahan ko. Kaya mas lalo kong pinagbuti ang paglalakad na parang ramp model.
Pinagbuksan ako ng pintuan ng kotse ng aking bodyguard at hinawakan ako sa aking kamay. Nang akmang papasok na ako, nang may malaking braso ang biglang pumulupod sa aking sexy na katawan. Malakas ako napatili. Maski ang bodyguard ko'y nagulat. What the hell? Agad ako napalingon kung sino mang walang hiya ang may lakas na loob na sa unang pagkakataon na may humawak sa aking katawan. Dahil kahit na sino ay wala pang nakakahawak sa katawan kong ito. Ako na bahalang mag-uwi sa kanya. Magsuwi na kayo. Boses ng damuho na biglang kinainit ng dugo ko. Ang impaktong si Dracula. Bumitaw naman kaagad ang bodyguard sa akin at agad na napayo ko na para bang hiyang-hiya. Hoy, sino ka bang animal ka para utusan mga bantay ko? At saka pwede ba bitawan mo ako? Malakas kong singhal sa kumag na ito na kulang na lang ay bugahan ko ng apoy. Ang tindi ng pagkakayapos nito sa aking katawan. Ramdam ko ang mainit itong katawan. Kahit na matangkad na ako sa height kong 5'7", ay nakatingala ako rito dahil sadyang matangkad ito. Tulad ng kakambal kong si Lander na nasa 6'3" ang taas. Nakatingin lang sa Dracula sa akin at nakakunot ang noo. Walang salitang lumabas sa bibig nito at walang hiya ako nitong binitbit sa katabing kotse ko. Ang gago na ito ay punuwersa akong ipasok sa loob ng sasakyan nito. Hoy! Pero para lamang itong bingi. Sumanyas lang ito sa mga bantay ko at agad na pumasok at naupo sa driver's seat. Ako naman ay nanggigigil sa pagkabuisit sa impacto na ito. Ang ganda-ganda ko pa namang naglalakad palabas ng mall na ito pero ngayon ay biglang pumangit ang kapaligiran dahil sa kulasang Dracula na ito. Kidnapping to ginagawa mo sa akin, Dracula. Dinagdagan mo pa talagang galit ko sa'yo. Walang imik si Kumag at diretso lang ang tingin sa daan habang nagmamaneho. Kaya umarangkada na naman ang matabil kong bibig. Gagawin mo na nga akong katulong sa pamamahi mo. Kikidnapin mo pa ako. Saan ka kaya kumukuha ng kakapalan ng mukha? Manda ka sa akin at kukulong kita. Matapang konderada dito. Ang visit ay parang walang naririnig. Kukuha ko ng magaling na abogado para ipakulong kang impacto ka. Kakasuhan kita ng kidnapping. Sasabihin ko manyakas kang pangit ka. Scammer pa! Kapal na mukha! Go ahead. Walang ganang sagot dito sa akin kaya mas lalong umusok ang bunbunan ko. Bago pa ako tubuan ng sungay sa pagkaasar sa impacto na ito, ay nakagat ko ang pang-ibaba kong labi dahil baka paulanin ko ito ng matinding mura. Agad kong kinuha ang cellphone ko sa aking handbag at mabilis na tinawagan ang numero ni Mika. Out of coverage area naman itong babaeng ito. Wala akong choice kundi ang kakambal ko na naman ang tawagan ko. 2 ring pa bago ako nito sagutin. What? Bunga dito sa akin. Help me! Someone is kidnapping me! He looks like a monster! Paawa ang boses ko para sakluluhan ako ni Lander. Yeah? Parang walang gana nitong sagot sa akin. Imbes na mag-alala sa akin ay para pang hindi naniniwala kung mapapahamak ba ako. Pasti ka! Di mo ko tutulungan dito? Hayaan mo lang ako kunin ang masamang dilalang dito? Masamang loob na palata ko. Umuwi ka na lang. Malaki ka na. Bye. At agad ngang naglaho sa kabilang linya ang magaling kong kakambal. Langihiyang buhay. Malakas ako napasigaw sa sobrang frustration. Nagulat pa ako nang biglang humalakhak ang isang impacto sa tabi ko. Pinagtatawanan mo kung gago ka? Kulang na lang ay ibato ko ang hawak-hawak kong cellphone sa pagmumukha ng buwisit na ito. Hindi naman ito sumagot bagkus ay pangiti-ngiti na lang na parang galing takas sa mental. Nanahimik na lang ako at baka masakal ko nang wala sa oras ang animal na ito at baka bigla itong matigok at madamay pa ako. Hindi pa ako handang mawala sa mundong ibabaw dahil sayang ang ganda ko. Hindi ko na malayan ay nakarating na kami sa tapat ng aming mansyon. Hindi ko na ito pinansin pa at wala akong balak na papasukin ito sa loob ng aming pamamahay at baka magbigay pa ito ng kamalasan. Bago pa ako tuluyang makababa ng sakyan ni Dracula ay nagsalita ito. I'll pick you up at 6 in the morning tomorrow. Wala ka masusundo bukas. Kago, maghanap ka ng katulong mo. Matapang kong salita dito at tuluyan lumabas sa kotse nito. Pabalibag kong isinara ang pintuan at wala akong pakialam kung naalog ang kaluluwa nito sa lakas ng ginawa ko. Hindi ko na nagawang pansinin ang mga kasambahay na nakasalubong ko. Pakyat na ako ng hagdan na makita ko ang kakambal ko, pababa naman ang hagdan. Nakatopless pa ito kaya kitang-kita ang sandamakmak nitong tattoo sa katawan habang may hawak na cellphone sa tenga nito na mukhang enjoy sa katawagan dahil kun todo ang ngisi. Wisit na ito. Samantalang ako kanina ay walang kagana-gana nitong kausap at pinatayan pa ng tawag.
Nag-middle finger ako sa kanya at kumunot ang noo nito sa akin. Tinalikuran ko na ito dahil baka masipa ako ito't gumulong pababa. Lian! Malakas na boses ni Dad. Shit, nakita pa ata ako ni Daddy. Galit na galit pa naman ito kapag nahuhuli akong gumagawa ng kabaliwan. Dad, matanda ka na, ganyan pa rin ang ginagawa mo sa kapatid mo? Hindi ka na ba talaga magbabago? Malapit ka na mag-30. Daddy, no! Ang layo ko pa para mag-30 pero palaging ganoon ang sermon ni Dad sa akin. Honey, ako nagkakausap sa anak mo. Magpahinga ka na. Sulpot ni Mom sa tabi ni Dad. Atakihin ako sa puso sa batang iyan. Tumalikod naman si Dad at pumasok sa elevator para umakyat sa kwarto ng mga ito. Lian, ano na naman yung pinagagagawa mo? Mataray na salita ni Mom. Wala po, Mommy. Gusto ko na po magpahinga. Tumitig ito sa akin at tinila ako sa kamay. Sinamahan ako ni Mom hanggang sa aking kwarto. Hinayaan lamang ako nito hanggang sa mag-half-bath ako at paglabas ko ay nakaredy na ang pajamas ko at undies. Nakita ko si Mom na binuksan nito ang traveling bag ko. Kaya nagmamadali ako lumapit dito. Saan ang punta mo? Tanong nito sa akin. Ano po, Mommy? Magbabakasyon po sana ako. Tama, bakasyon? Nautal pa ako dahil nagsisimula na naman ako magsinungaling. Bakasyon? Kailan naman? Sino kasama mo? Saan na bakasyon mo? Tanong ni Mommy na parang investigador. Kasama ko po ang friends ko sa bahay, Mi. And also, bukas na po yun. Bukas? Napahalukip-kip si Mom na parang tinitimbang kung nagsasabi ako ng totoo. Yes. Napangiwi ako. Tama, magbabakasyon na lang ako at pupunta akong Germany. Tatakasan ko na lang si Dracula. Huyo ba siya para katakutan? Napabuntong hininga si Mommy. Okay, have a safe flight. Kung totoo man yan. Anyway, I'll put your money back to your account, my dear. You look so beautiful, my baby, with your new hair. Thanks, Mommy. Humalik si Mommy sa akin at lumabas na rin ng kwarto. Napangisi akong bigla dahil may namong idea sa utak ko. Agahan kong gumising bukas ng maaga para walang masundo ang impaktong si Dracula. Masaya ako nahiga sa aking malambot na kama. Nag-set pa ako ng alarm para sure. Maya-maya pa'y narinig ko ang text message sa phone. Gustong mukha ko nang mabasa ang mensahe na kahit unregistered number ay alam kong sa isang impacto galing. I'll pick you tomorrow by 6 in the morning. Don't giving me a headache of trying to escape me. Or else, I will punish you. Good night, pretty. Sira ulo to. Malakas kong salita sabay hagis ng phone ko sa taas ng bedside table. Para akong ninja habang naglalakad ng magaan papunta sa likod bahay. Daig ko pa ang magnanakaw. Para lang walang makapansin sa akin dito sa loob ng aming mansyon ng mga kasambahay. Lalo pa at maraming bodyguards ang nakakalat sa kapaligiran. Wala pang 4:00 akong nagising ng maaga at nagkukumahog sa pagkilos. Kaya wala pang 1 hour ay nakaredy na ako. Suot ang crop top at may black na jacket na may hood. Black fitted jeans at black running shoes. Nagsuot din ako ng black cups para itago ang mahaba at maganda kong buhok. Nagsuot din ako ng black sunglasses at black face mask. Nasa likuran ko naman ang kalakihan kong backpack. Langyakan Dracula ka. Hindi mo ko mautakan. Kunggong ka. Dahil may pera naman ako, ililipad akong Germany at pagkatapos noon ay magliliwaliw muna ako sa iba pang parte ng Europe. Huwag ko lang masagupa ang buwisit na Dracula na iyon na mukhang tuso pa naman. Nasasense ko pa naman sa walang hiyang abogado na iyon na mukhang hindi ako tatantanan. Napangisa ako na makita ko ang big bike ni Lander na nakaparada lang sa gilid ng poste at nagkataon pang walang ilaw sa lugar na iyon. Ibinaba ko sa tabi noon ang backpack ko sa tabi noon dahil may kabigatan. Napayuko ako na makita ko ang isa sa security guard namin na naglalakad habang nagpapatrolya. Kailangan ko munang bumalik sa loob ng bahay para kunin ang susi ng motor ni Lander. Mabilis ang pagkilos ko nang hindi napapansin ng ilang mga kasambahay. At dahil gamay ko na kung saan nakasabit ang mga susi ng mga sasakyan at motor ng kakambal ko, ay para akong si The Flash sa bilis ng pagkilos. Wala pa 5 minuto ay nakabalik ako malapit sa big bike ni Lander. What the hell? Bulalas ko. Salubong ang mga kilay ko nang mapansing wala na ang big bike ni Lander at ang mas nakakaloka pa ay ang backpack kong inilapag ko lang sa tabi noon.
Asar ako nagpalingalinga sa kapaligiran. Madilim pa rin naman. Walang bakas na may kahinahinala sa buong bakuran ng aming mansyon. Dahil kung meron man ibaka, nangisay na kung sino man na nilalang ang magtatangkang pumasok sa amin. Dahil bukod sa mga security guards, ay may mga bitbit ang mga itong baril o sumpak at makukuryente ang kung sino mang akyat bahay gang na magbabalak na umakyat sa mataas na bakuran. Yung iya, ano nangyari? Parang gusto kong bumuga ng apoy sa sobrang frustration. Kung kailan nagmamadali ako lumayas na ngayon, nawawala pa ang gamit ko. Malakas ako napatili at gulat akong may isang malaking kamay ang tumakip sa aking bibig. Yumaka pa ito sa akin likuran na kulang na lang ay ibuon ako nito sa katawan ng kung sino mang hudas na ito. Don't make a noise. Halos lumuwa ang mga mata ko nang marinig ang boses na pamilyar. Langya, si Dracula. Gusto ko itong murahin pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa aking bibig. Pakaladkad ako nitong inilayo pa sa madilim na daan. Gustong gusto ko na itong sapakin sa muka pero hindi ko magawa. Nagulat na lang ako na may isang maliit na gate na gawa pa sa marupok na kahoy kami lumabas. Sa tinagal-tagal ko ng paninirahan dito sa amin ay hindi ko pa kailanman nakita na may exit pala dito. Animal ka? Kidnapping itong ginagawa mo? Malakas kong singhal sa walang hiyang Dracula na ito. Nampakawalan nito ang bibig ko pero ang kanang braso ko ay mahigpit nitong hawak. Kidnapping you is much better than escaping me. Busangot ang pagmumukha nitong tumingin sa akin. Nasusurang tiningnan ko ito mula ulo hanggang paa. Kung ano ang suot nito mula kagabi ay ito pa rin ang suot niya ngayon. Wala ba itong tulog? Anong ginagawa mo rito? Paano ko nakapasok dito? Gustong gusto ko nang bawiin ang braso kong hawak nito pero masyadong mahigpit at parang walang balak itong pakawalan ako. Ang ingay mo. Let's go. Hoy! Nagigigil na talaga ako sa buwisit na ito na makapal ang muka. Dahil imbis na sagutin ang tanong ko ay parang batas niya akong hinilan na naman. You dumb scumbag! Dracula! How dare you for... Sa bilis ng pangyayari ay napansin ko na lang ang kotse nitong nakaparada sa malaking puno at pabagsak niya akong pinaupo at sinara ang pintuan ng kotse. Ang kapal ng mukha. Ang bilis din ang takbo nito habang papunta sa kabila at naupo sa driver's seat. Hindi ko sasama sa iyo, Dracula! Animal ka! Ibaba mo ko! Malakas ko sigaw at wala akong pake kung marindi ito sa akin. Fasten your seatbelt. Malayong sagot dito sa akin. No! Do it! Damn you! Hindi na ito sumagot bagkus pinaandar nito ang sakyan at kulang na lang ay bumuga ako ng apoy nang bigla itong kumabig. Hindi pa naman ako naka-seatbelt. Gago ka talaga no? Do not shout. You will just run out of energy. Just sleep it off. Matabang na sagot nito. Mas lalo tuloy ako nang gigigil sa walang hiyang ito. Gusto nang lumipad ng kamao ko sa dalawang mata nito para tuluyang mabulag. Pero hindi ko gagawin iyon dahil baka utakan na naman ako ng gunggong na ito at tuluyang ipakulong. Napakagago talaga. Hindi po pwede ang ganito. Wala sa sariling na ikabit ko tuloy ang seatbelt sa aking katawan. Maraming plano na ang pumapasok sa aking utak dahil mukhang hindi ako tatantanan ng anak ni Satanas. Malakas ako napasigaw nang bigla na lang kumabig ang kotseng sinasakyan ko. Ilang segundo lang bago ko na-realize na wala pala ako sa amin at ngayon ay nakasakay sa loob ng kotse ng lalaking kinaiinisan ko. Sa Draculang pangit. Nakatulog pala ako sa sobrang sama ng loob. Paano ba naman imbis na takasan ko ang animal na ito, ang ending ay kinidnap ako. Langya talaga. Wala na ang sombrero at face mask ko. Maski ang sunglass ko ay wala na rin. Nakasabog ang mahaba at makulay kong buhok. We're finally here. Masama ko itong tiningnan. So, pabalang kong sagot. Then suit yourself. Marami ka pang kailangan gawin. Impacto! Muli ako malakas na naman na napasigaw dahil walang pakundangan ako nitong hinila para ilabas sa sasakyan. Hindi ko na nga napansin na hindi na pala nakakabit sa akin ang seatbelt. Nang makalabas ako ay bala ko ng suntukin ang mukha ng impacto nang mapatingin ako sa kapaligiran. Anong klaseng lugar ito? Napanganga ako nang libutin ko ang buong paligid. Puro nagtataas ang mga puno na parabang nasa masukal kami ng kagubatan. Kahit maaga pa ay may kadiliman dahil natatakpan ng mga dahon ang langit at sumisilip lang ang liwanag mula sa araw. Napatingin ako sa kaliwang bahagi at mas lalo ako nagulat nang may malaking lumang gate na kahoy ang naroroon na natatakpan na ng mga halaman.
Huwag mo sabihing dito mo ako itatagong gago ka. Marasa ko napalingon dito nang makita ko nakatitig lang ito sa akin. Bigla tuloy kumabog ng husto ang aking dibdib. Animal na ito. Yeah, we'll stay here for good. Agad ako napasimangot sa sinabi nito.